everyone! Driving ulit si ako. Driving Lola ulit. Ayun, nakikita nyo ang aking dinadaanan. Yung mga isno sa tabi is matigas na siya, guys. Kaya mahirap nang maghukay ng mga sasakyan kung natabunan. So nakikita nyo yung kalsada lang ang maitim dahil lahat is natabunan talaga ng snow. So, yan. Nilinis na sila kagabi. Iginilid lang yung snow, hindi pa nila talaga inalis. Kasi may another storm na parating mamayang gabi. So kung maglilinis nga naman sila, tapos mag-i-snow ulit, doble ang trabaho nila. So antayin nilang maubos na mag-ano yung snow, mag-drop sa ground para ano sila. Isahan lang ang linis. Kasi ang forecast namin starting mamayang gabi hanggang weekend is snow. Sabi nga nila is nasa 30 centimeters daw. So malalim-lalim yun, guys. So buti na lang mangyayari siya ng weekend. Kaya lang kung mag-start na mamayang gabi bukas pa malakas ng na lalo pang tatas ang snow. So hopefully hindi naman matuloy kasi nga yung may storm daw from the US na papunta dito, darating dito bukas ng hapon. Kasi ngayon sa US meron silang storm, so from there papuntang Canada. So I hope na okay lang yung madaanan kasi nga sa US daw merong baha, may bagyo, tornadoes, gano'n. So makikita nyo sa news, grabe yung inabot nila. So I hope na hindi rin kami dito magkaroon ng snowstorm na sobra, na lahat ng puno or lahat ng mababali, or yung nakakatakot magpark sa tabi ng kalsada kasi yung mga puno is brittle. So pwedeng madaganan ang sasakyan ng mga sanga. Yun ang dito. Yun ang pag may snowstorm ganyan dito, guys. Kaya nakakatakot. Mali ang harap ng aking camera. Pero tingnan nyo, kahit dito ngayon, kahit winter, patuloy pa rin ang construction. Sabagay, hindi siya masyado malamig ngayon, -3 lang. So kayang-kaya sa labas. Wag lang siya mag double digits. Ayun, nakikita niyo yung dinadaanan ko, construction yan. Ito na. Ito ay school zone. Ay naku, kawawa tong babae. Ayan, nakikita nyo, guys, naghuhukay siya ng kanyang sasakyan. Kawawa. Kasi ang lalim ng snow, hindi niya inalis. Maglilinis mamayang gabi from 7 to 7. So kailangan alisin nila yung sasakyan nila. Yung iba, naghukay sila para makapag-park, madaanan ng sasakyan. Kasi itong kabila nalinis na kagabi, kaya puno na siya ng mga sasakyan. Itong kabila naman mamayang gabi ang linis from 7 o'clock ng gabi hanggang 7 in the morning. Bawal mag-park. Ayan, ganun. Pero nga hindi na nila tinuloy kasi nga siguro dito dahil main road ito, nilinis nila yung kabila. Pero doon sa amin na dinaanan ko kaninang nakita nyo, hindi na siya nilinis kasi nga may parating na ulit na snowstorm. Kaya yun ang tabi ko yung bus ulit. Mga estudyanteng tumatawid kasi yung ko nasa left side is the University of Montreal. Naghihikap ako, guys, parang gusto kong matulog. It's 1:30 in the afternoon dito. So alam ko tulog kayo, mapapanood nyo to bukas pag nagising kayo, pero i-upload ko na siya maya maya. Kaya
yun. Yan, ito lang ang buhay namin dito sa Canada. Sabi nga nila niyan, sabi nga doon sa Pransi namin noon, tatandaan ko, sabi ng aming teacher, Metro Bulududu. Yan ang sabi niya sa amin. From ano daw, metro tapos trabaho, gano'n, bahay, trabaho, gano'n. Tulad ko, palagi nga akong nasa kalsada, nagda-drive. Tulad ngayon, nagda-drive ulit na naman ako. Yun lang, trabaho, bahay. Tapos yun, magpa-party-party kami pag weekend. Mag-attend ng party-party. Ganun lang kababo ang buhay namin dito, guys. Wala ditong marites na tulad sa atin, mag-iumpukan. Dadaanan mo yung kalye, may nag-uumpukan, may nagkikwentuhan, may naninigarilyo na ano. Dito meron din naninigarilyo, pero may lugar, hindi tulad sa atin na kahit sang sulok meron. At least dito, yun lang ang kaibahan. Puro lang may lugar na wala kang makitang nag-i-standby. Meron pang ang lugar na wala kang makitang tao. Walang lumalabas dahil lahat is na pag nasa work, pag araw wala kang makitang tao. Pero itong lugar na tong dinadaanan ko na, marami kang makikitang tao dito. Kung baga, dahil ito ang sabi nga nila, divisoria sa atin. Dito sa coordinates area is maraming tao dito na talagang iba't ibang lahi na naglalakad siya. Maliban sa school, sa university, hospital, andito kasi mga elementary school, mga grocery stores. So, marami talagang makikitang naglalakad. Pero merong lugar na talagang wala kang makita ni isang tao na naglalakad. Dinadaanan ko mga kalye nila. Wala kang makitang tao. Yung bahay nila parang walang mga tao. Ganun dito, guys. Tulad sa atin, katabing bahay mo, lilipat ka pa. Makikimarites. Dito, hindi. Wala kang appointment, hindi mo kausap, napupunta ka. Hindi ka basta lang mag-show up. Halimbawa, darating ka, pupunta ka sa mga bahay-bahay, halimbawa, kaibigan mo, ganito, sasabihin mo, anong oras ka darating? Tanungin ka, anong oras ka darating? Kakain ka ba? Pag sinabi mong kakain ka, kasama ka sa preparation nila sa table, may plato ka. Pero pag sinabi mong hindi ka kakain, tapos oras ng pagkain darating ka, magantay ka, kakain sila. Di tulad sa atin na, pilitin ka pa na, may plato, pakainin ka or whatever. Dito hindi. Pag sinabi mo hindi ka kakain, wala kang hindi ka nila bigyan ng hindi ka nila lalagyan ng plato sa table nila kung sila'y kakain, ganun. Ibang ugali ng iba yung culture nila. Sa bagay na nasanay na rin kami. Kaya yung parang pag sinabing anong oras dapat andyan ka, hindi yung sa atin Filipino time. Pag sinabing alas 7 darating alas 8. Di ba? Yan ang ating ugali. Tapos marami pang mga ningas kugon na sinasabi. Anyways, dito is yung baga ng tawag diyan. Practical hindi practical. Yung mga tao dito is may isang salita, yung baga. Wala silang urong sulong. Pag sinabing no, no. Pag sinabing yes, yes. Ganun lang. Yes or no lang. Walang patumpik-tumpik, kumbaga. Nakuha ko din yung tamang term. Ganun nga, guys. Kaya dapat tayo maging tayo sa ating lang, yung ating culture ba. Anuhin lang natin. I-observe lang natin, pero dahil andito nga tayo, andito rin kami, observe namin yung kanilang culture. Pero yung kung sa bahay-bahay, sa mga gatherings ng mga Pilipino, nandun pa rin yung mga ugaling Pilipino. Andyan pa rin yung nagbabalot ng pagkain. Katapos ng party, balot na ng mga pagkain, dala pa rin yan. Kahit mga puti, natuto na rin pag Pilipino. Pag pumupunta sila sa party ng Pilipino, alam na rin nilang magbalot. Pag sinabihan mo siyang, okay, you could get, bago sila aalis, magbabalot na rin sila. At gustong gusto nila ang guys, yung pansit, luto ng Pilipino. Gustong gusto nila yung pansit. Nakikijoin silang kumain na rin sa mga
ano, kung may mga barkada silang mga Pilipino, nagjo-join na rin sila sa mga party. Tapos yun nga, Filipino food na rin kinakain nila. Gusto na rin nilang kumain ng Filipino food. Lalo na yung mga dessert, gustong gusto rin nila. At meron pang ano dyan, yung lalo na sa park, talagang kasama pa nila lahat ng kanilang ano, yung parang boyfriend niya, kasama, ganito, ganyan, yayayain mga kabarkada. Kasi nga pag ano dito, meron kaming Fiesta sa Nayon, meron kaming Independence Day na ginaganap sa park. Tapos talagang ang daming Pilipino, minsan nga may artista pumupunta, minsan mga ano lang, may mga cultural presentations kumbaga. Yun ang kasayahan namin dito during summer. Tapos sa park, birthdayhan, barbecuehan sa park, ganoon, sa backyard. Ganun lang guys, karaoke. Ganun lang ang kasayahan namin dito. Tulad sa atin. Talagang mas masaya. Marami kang mapuntahan na mga beaches dito, dito sa Canada walang beach, lake lang ang nandito. Pero sa bandang Nova Scotia, part ng doon is Pacific Ocean na. So kaya may dagat na doon kasi di ba doon nalubog yung Titanic. Kaya ganun sila yan. Yun ang parte ng Canada na may dagat. Pero mostly dito is lake. Kahit yung kanyang kulay, titingnan mo parang dagat na kulay green, ganun. Pero siya, lake lang siya, hindi pa siya dagat. Tapos ang lalayo ng dito guys, ang distansya ng mga bahay-bahay, ng mga hindi bahay-bahay, I mean yung mga distansya ng mga provinces, talagang mo, talagang mahabang ida-drive. Tulad nga ng yung Ottawa, 2 hours drive yun from Montreal, gano'n. Depende sa takbo mo, kung mabilis ka, 1.5 hour kaya. Tapos kung naman, kung punta ka naman ng Ontario, pwedeng i-drive din siya, 6 hours drive. Actually na-drive ko na ang papuntang Ontario ko na siya, naranasan ko nang mag-drive, long drive. Actually student driver pa lang ako noon guys, kasama ko lang yung husband ko, katabi ko lang siya, kasi dito pwede ka mag-drive na student ka na basta kasama mo yung professional license holder. So ako ang nag-drive, siyempre atat pa akong mag-drive noon, baguhan lang ako matutong mag-drive noon. Talagang nakuha ko lang siyang 5 hours. Galing. Tuwang-tuwa ako noon. Talagang huminto ako sa harap ng bahay. Sabi ng Mr. noon nagising siya. Sabi ko, andito na tayo. Nabigla dahil tinulugan ako ako lang nag-drive. Anyways. Kaya nakaka-drive ako ng mga long drive puntang Ontario, 6 hours ganun, 5 hours. Kaya pag kaya bintahi yung marunong ka mag-drive dito. Tapos yun nga, tig-isa kami sasakyan kasi kung may mga lakad, hindi na ako magpapadrive dito, papick up dito, kasi gano'n na yun ang hindi pa ako marunong noon. Hindi ako makapunta kung mamalingki, papasundo kasi mabigat, sakay ng bus, gano'n. Pero kung may sasakyan ka, kahit saan, pwede kang makapunta. Hindi mo na kailangang aantay ka ng driver mo, takbuhin mo ng sarili mo, gano'n. Kasi noon, bumili ako ng lumang sasakyan. Dami ko nang nakikwento guys habang nagda-drive. Anyways, enjoy nyo din yung aking dinadaanan habang nagkikwento ako. Kasi ang ko noon, yung pag ko noon dito, dito na ako nag-aral ng pag-drive. Siguro pangalawang taon ko nag-aral na ako mag-drive. Tapos yun nga, nagbili ako ng lumang sasakyan, yung Ford. Pinakaunang sasakyan ko dito, Ford Tempo, bili ko is $1,000, which is kung sa peso nasa 40,000 pesos or mahigit, depende sa palit. So
Yun ang unang sasakyan ko na dinadrive ko noon na ano pa lang ako, student. Doon ako na-practice ng todo. Drive ako sa ano, pag walang pasok, drive ako sa highway. Practice ako ng ano, pag change lane. Basta na-practice ako mag-isang mag-drive sa ano, doon sa sasakyan ko yun. Tapos hanggang naging ano ako, nakapasa ako sa naging professional ako, nakapasa na ako sa test. Ganun lang. Nung baguhan pa lang talaga akong matutong mag-drive, na gusto kong mag-drive na mag-drive. Excited akong mag-drive noon, masyadong ano. Ayun, nadaanan natin guys yung naglilinis sa sidewalk. Naglilinis sila ng sidewalk ngayon. I think naglalagay ulit silang asin. In preparation mamaya na ano, darating na snow, freezing rain, handa sila. Handa na nila ang mga daan. So far, so good. Lapit na ako sa pupuntahan ko guys. So ito ang routine ko. Drive ako ng drive. Drive ako ng drive araw-araw. Pero mas gusto kong mag-stay na lang sa anong bahay kaysa yung drive ako ng drive. Lalo na pag snow. Takbo-takbo ako dahil malamig. Ganyan ang ano namin dito guys, ang buhay. Huwag ka lang maging lazy. Ikita ka ng pera dito, huwag ka lang mamili ng trabaho. Ganun dito guys. Ikita ka ng extra pag hindi ka tamad. Hindi ka mamili ng trabaho. Actually, cleaning dito is malaki ang kita, malaki ang bayad. Meron na silang ngayon, $25 per hour o $25 sa atin, magkano na yun? 1,000 na mahigit. So, saan ka pa nun? Isang oras lang yun. What if kung naging 4 na oras mo pa, edi may 100 ka, may 4,000 mahigit ka. Ako nun, ganyan guys, may part-time ako noon, 4 hours. Bigay sa akin, 100. Ayun, nakakatuwa. Pero ngayon, hindi na ako nagpa-part-time. Sabado, Linggo talagang, ko na siya, day off, pahinga ko na. Kaya, ganun. Mahirap kumita ng pera. Ang iba dito, mga walang papel, yun, nag-ano sila. Papel na, under the table ang trabaho nila. Pero maganda rin yung i-declare yung income. Kasi pag nag-retire ka, talagang may kikitain ka, may ka, may makukuha kang pension na medyo malaki-laki. Kasi pag wala kang contribution, parang minimum lang makukuha mo. Pero kung may contribution kang malaki-laki na galing sa trabaho mo, sa tax ng work mo, malaki ang kikitain mo na pension, malaki ang matatanggap mo, I mean. So kahit kahit umuwi sa Pilipinas, enjoy mo ang bakasyon kasi nga may pera kang dumarating, di ba? Anyways, yun lang ang kwento ko sa inyo guys. Magpakita ko sa inyo bago ako lalabas ng sasakyan. So ganito ang gears ko kasi -3 at mahangin. Yun ang mahirap. Pag mahangin, mahirap, malamig. Kaya kailangan mag-bundle up. Kaya nakasombrero si Lola at malamig ang bumbunan. Thanks for watching. Thank you sa pakikinig ng kwento ni Lola. Ganyan kami dito. Bye for now.